What's up mga ka-engine, and welcome to another episode of the Mackie Rider Show. Alright, so ngayon ang didiscuss naman natin is paano mag-install ng Sinotrack. So GPS tracker to na merong ding kill switch na pwede sa motor, pwede din sa kotse. So, ito na-purchase ko sa Shopee. Lagay ko na lang yung link sa description. So, open ko. So, sa loob ng package is meron kang yung Sinotrack mismo na GPS tracker, tapos manual, and then nandito din sa manual yung paano install yung app and paano navigate and all, paano i-set up. Tsaka isang double-sided tape para dito sa device. So yun yung laman ng box, no? Alright, so first things first is kapag mag-setup kayo nito, syempre ang kailangan nyo is number one is SIM card. So kailangan nyo bumili ng SIM card. Yan. Ang kailangan nyo dyan is yung buo, hindi pwede yung pinakamaliit or yung sumunod. Kailangan buong ganito. Yun yung ilalagay nyo dito sa loob ng device, no? So kailangan nyo rin ng screwdriver, electric tape, tapos mga wire or cable ties, ganun, para pagka in-install nyo sa loob ng device. So etong Sinotrack na to, mapapansin nyo, no, tinipang ko to kasi importante yung ID. Huwag yung pamimigay kasi pwedeng ma-access ng iba yung tracker nyo and yung location nyo kapag meron silang ID sa access. So kailangan nyo yung ID na yun eventually dun sa application na papakita ko din mamaya. Okay, so next is first thing, explain ko muna yung wiring. So meron kang red and black, which is common, positive at saka negative. Positive yung red, yung black na may red sa gilid or pure black is negative. And then meron kang orange at saka yellow. Yung orange, itatap niya yan sa ACC or sa power on ng sasakyan, hindi direct sa battery. Kasi ito yung magti-trigger dun sa GPS na nakabuhay yung sasakyan. Kasi yung by the way, built-in yung battery nito, na may built-in tong battery sa loob. So kahit patay yung sasakyan or nalobat yung sasakyan or tinanggal, buhay pa rin yung GPS for a matter of, hindi ko lang alam kung gaano katagal, pero at least buhay siya kahit binunot siya or tinapon somewhere, malalaman na kung nasan yung location unless sinira. Okay, next is so yung orange na wire is i-connect niyan sa ACC, which is yung power on, hindi sa battery direct kasi ito yon, yung pula yon. So ito yung magti-trigger dun sa sa online, sa app nyo or sa GPS nyo na buhay yung sasakyan. So malalaman mo kung buhay ba or patay yung sasakyan bukod sa kung nasan yung location. Next is yung yellow naman is yung pinakang kill switch nyo. So kung motor gagamitin nyo, itatap nyo lang yan sa pulse ng CDI. Yun yung magti-trigger para mamatay yung sasakyan, yung motor. Pag sasakyan naman, pwede kayong gumamit ng relay, tapos pwede nyo siyang itap sa main fuse ng sasakyan, which kapag nag-trigger to, papatayin niya yung sasakyan kasi i-disconnect niya yung relay na nakakonect sa fuse. Okay, so pwedeng ganun. Pero for now, hindi ko muna kakabit to kasi medyo matrabaho ikabit itong pero pakita ko din sa inyo kung saan nyo pwede ikabit yan. So ngayon, install ko to, no? Pero bago yon, first things first, open nyo muna yung device. So tanggalin nyo yung tornilyo. Ingat, baka malaglag yung nut, hindi siya naka-fix sa likod. Ayan, so dalawa yan. Tanggalin nyo kabilaan. So after nyo matanggal, pwede nyo open, tabi nyo na yung nut muna dun sa box para hindi mawala. So yung first layer nya is yung pinakang cover, tapos second layer nya is yung goma, kasi water resistant. So kahit mabasa siya, okay lang kasi naman siya, sealed naman siya. So pag binalik nyo, ayan ito yung cover, ito yung goma, bago yung device. So pag binalik nyo, siguraduhin nyo maayos yung pagkakabalik para hindi siya mabasa. Okay,
So now kapag ka na-open nyo na, ito yung itsura sa loob. So yung nakikita nyo yung dilaw, yan yung battery, yan yung built-in battery. Dito sa taas, yung silver na yan na bilog, yan yung microphone. Yes, may microphone po siya. Sorry, hindi pala yung microphone, ano pala yan, yung capacitor ng buong chip. Sorry, wala to siyang microphone, hindi ko pa actually na-try, pero okay. So meron itong maliit na button sa gilid, no? Ayan, yun yung reset button. Tapos ito yung lagay ng SIM card slot. So pag nilagay niyo yung SIM card, mati-trigger siya yung push button niya sa loob, so saka lang siya mabubuhay. Pag pinasok niyo rin yung SIM card, pag baliktad yung lagay niyo, bawa ganyan, baliktad, hindi din siya papasok. Ayan, so kahit hanggang yun, hindi siya papasok. So kailangan tama. Yung itong may cut ng edge, yun yung ihaharap nyo sa battery side, tapos saka nyo ipapasok. Tapos itutulak nyo. Pansinin nyo, iilaw yan. Ayan. Lobat. Okay. Charge ka lang. So, ayun, testingin nyo muna, no, bago kayo mag-install. Pwede nyo naman kabit to. Ako may naka-prepare ako dito na ito, pang ano lang, saksak ko lang sa 12 volts. So, lagay ko yung battery. So, mukhang lobat si GPS. So negative sa negative, then positive sa positive. Ayan, so makikita nyo, iilaw na yan. Ayan, so dalawa yung ilaw nya, isang orange at saka isang blue. Initial open nyo, mag-steady yan, hindi magbiblink siya ng ganyan. Kapag okay yung SIM card, and yung GPS, mag-steady yung orange. Kapag okay yung GPS ng device, no, sorry ulit, kapag okay yung GPS ng device, mag-steady yung blue. Kapag okay yung SIM card and yung GPRS, which is yung data mo, iilaw yung orange. So mag-steady yan, mag-intay kayo mga 30 seconds to 1 minute yun minsan eh. So at saka pag nag-test kayo nito, siguro doon nyo nasa open space kayo, like walang bubong, yung talagang diretso sa ulap, kasi para makita nyo yung gumana talaga siya na maayos, makakonect mo na siya sa satellite and all. So ayan, nakita nyo naka-steady na, no? Naka-steady na yung blue at saka yung orange, meaning okay yung GPS ng device, and then okay yung GPRS ng SIM card, which is yung data, and okay yung SIM card itself. So pag ganyan, pwede mo na ibalik, no? So papatayin ko muna. Kung napansin nyo, tinanggal ko na, pero ayan, no, umiilaw pa rin. So may konting laman na yung battery kasi. So babalik ko na to, no, i-intact ko na ulit. Iwan nyo lang yung SIM card dun sa loob. So una nyo is yung goma, make sure na naisara ng maayos. Yan. And then next is yung main cover nya. Ayan. Tapos balik nyo na yung tornilyo. Ingatan nyo lang ulit yung nut, baka malaglag, may kaliitan. So bago ko to install, no, i-demonstrate ko muna kung paano kino-configure yung ano niya, app. So again, no, yung may barcode po dyan at may number, yan po yung ID, device ID or serial ID number ng device na gagamitin nyo mamaya. So for now, ilalagay ko muna to dito lang sa baba, tapos saksak ko siya, and then punta tayo sa application. Ayan, iwan ko lang muna siya para mag-charge na din at the same time. Open ko na ito. Ayan, pinano ko lang, hindi na special connection, ano lang naman to, parang charger, 12 volts charger.
Ayan. So, okay. All set yan. So, punta na tayo sa device. Maganda yan. I-test nyo muna, no? Pati yung app bago nyo i-rekta bago nyo ikabit na ng tuluyan, kasi baka mamaya hindi gumagana. So, para hindi sayang yung effort, pwede nyo tanggalin. So, okay. First things first is scan nyo lang to, no? Gamit kung iPhone kayo, yung camera, kung Android at wala kayong QR code scanner, download na lang kayo ng kahit anong QR code scanner. And then once na na-scan nyo, ayan o, yung orange na yan. So tap nyo lang, tapos didiretso na siya dun sa application. Ayan, so makikita nyo kung Google ka, click mo yung Google Play. Kung iPhone ka, click mo yung Apple Store. So ayan, dito tayo kay Apple Store kasi iPhone tayo. And then ito yung itsura ng app. Ayan, Sinotrack Pro. So na-install ko na, no? Okay, so pakita ko lang. Okay, so since na-install ko na, saan ko ba nilagay yun? Ito. Open nyo lang yung app, no? After nyo open yung app, syempre kung hindi pa kayo nakalagin, ano yan, dediretso kayo sa login na ganito. Ito yung makikita nyo login. Yan. So sundan nyo lang yan. Nakalagay dyan is device ID. So kapag nag-create kayo ng bagong account, punta lang kayo sa pro.sinotrack.com, which na andyan din naman. Dali lang siya actually sundin. So yung server nyo is yung ilalagay nyo is pro.sinotrack.com. So pag lumabas yung app, paano ko ba ito logout? Kasi naka pre-configure na eh. Dito na lang tayo. So pagdating nyo sa pagdating nyo dun sa login or sa device login, makikita nyo yung ganitong klaseng login. Nakalagay dun server, user at saka password. So ang server nyo, ilalagay nyo lagi is pro.sinotrack.com, no? And then yung user is yung ID nga na pinakita ko sa inyo na nandun sa device. Yun yung ilalagay yung ID. And then yung password is 123456 by default. Kaya hindi nyo po pwedeng basta ipakita yung ID nyo, kasi kapag hindi nyo napalitan yung password, in-install nyo na yung device, nakalimutan nyo palitan yung password, may nakakita ng ID nyo, pwede nilang i-login yan, tapos makita nila kung nasan yung location nyo. So huwag nyo po i-share yung ID or na nakasulat dun sa device mismo, kasi yun din yung pinakang user login nyo. Then password niya by default is 123456. Pwede po yan palitan later. Okay. Next is after nyo na makalogin, setup nyo na lahat, ganito yung itsura na makikita nyo. Okay. So double check ko lang. Ayan. So ganito yung makikita nyo na itsura. Ayan. So kung makikita nyo, no, nakapin yung location, no, pag inikot ko yung device, ayan, nakalagay, ayan, online. Nakalagay online. Tapos ito, iharap na natin na maayos. Okay, ayan. So nakalagay dyan, no? Ayan, nakalagay, labo. Yan yung green na yan, nakalagay dyan online. Malabo pag tayo nilapit ko. So ayan, nakalagay online, nakalagay yung GPS, nakalagay yung kilometer kung nasaan, nakalagay yung navigation, yung set, lahat. So pwede nyo rin dito, ay nakalagay yung battery level nya, nakalagay yung position nyo. Ayan, so nandyan ako ngayon sa exactong position na yan. So ayan, from here pwede nyo i-configure yan ngayon. Ayan, no, maraming options yan, marami kayong options. From here pwede nyo rin i-shutdown yung device, pwede nyo i-shutdown yung i-control yung shutdown ng system nga ng kotse kapag kinabit nyo yung kulay yellow. And explore nyo na lang yung application, no. Siguro gawa ko separate video kung paano navigate yung app, pero ayun. So pag click nyo naman yung navigate na yan,
mag-open siya ng Google Maps or by the Maps, Apple Maps, Google, mga gano'n. Tapos magpipin siya ng direction papunta kung nasaan yung GPS na to, kung saan tong location to nakapin. Pag clinic nyo naman yung replay, halimbawa nag-travel kayo from Manila to Baguio, ilalabas niya yung replay as a map here, parang siyang parang ganyan. Well, syempre may to. So parang ganyan, no. Ipapakita niya yung dinaanan mismo, yung mga dinaanan nyo bago kayo nakarating sa kung nasaan yung location ngayon. So nire-record niya para parang ganyan. Well, ito tatalon to kasi syempre pinatay ko to last time. So ganyan siya. So pwede niyo i-replay kung saan siya dumaan, no, kung ano yung mga dinaanan niya bago nakarating dito sa location. So ayan. So ngayon is ituro ko naman kung paano ko siya pakita ko naman kung paano ko i-install yung device mismo dito na sa sasakyan. Okay. Okay, so for demo purposes, no, ipapakita ko sa inyo yung install dito lang mismo sa my dashboard lang, no. Hindi ko na ilalagay sa komplikado, pero syempre pag in-install niyo na ng permanent sa inyo, itago nyo yung hindi siya madaling ma-access, hindi siya madaling makuha, para kung halimbawa manakaw yung sasakyan, hindi naman madaling makita na may GPS pa lang nakakabit sa sasakyan. Okay? So next is, okay, so ito is yung fuse box sa loob ng sasakyan nyo. So kung nakikita nyo yan, no, ayan, may fuse box dyan. So may mga tap na ako dyan kasi may mga ilaw ako sa ilalim, may mga iba't ibang device. So makikita nyo yun sa mga reels ko naman yun, no? And dito, pag inuksan nyo yung takip, na andyan yung diagram ng fuse box. Okay, so para maintindihan nyo, no, yung itong fuse box na to, teka lang ha. Ayan. 1, 2, 3. So ang pinopoint nitong fuse box na to is yung mga nasa baba lang. Hindi kasama tong dalawang green. Hindi kasama to. Hindi rin kasama tong malaking dilaw. Ito lang mga to. Yan. Hanggang dyan lang sa taas na yan. Tsaka hanggang dito lang sa baba. So yun lang yung mga pinapakita nitong ano, fuse box. Etong nasa taas, yan yung color green doon, 30 amp doon, no? And then the rest is wala na. Ito sa music, which is yun nandun. Yung relay hindi kasama. Okay, so maintindihan nyo dyan, no? Makikita nyo naman, may symbols yan, no? So ayan, engine, ito yung mga ganyan drawing na parang engine, parang check engine. Ibig sabihin sa engine connect, parang fuse na yun ay para sa engine somewhere, some part of the engine. Ito yung signal light. Ayan, signal light. So ipakita ko, no? Discuss ko na lang to sa ibang video yung tungkol sa fuse box, no? So kung makikita nyo dito sa loob, yung mga pre-top ko ng mga yan, ayan, ito at saka ito, ang tawag dyan sa mga yan is ano, fuse top. So ang purpose ng fuse top is para pwede mo i-install doon sa same spot ng fuse, pero hindi mo tatanggalin yung existing fuse ng nakakabit dyan. So mag-a-add lang kayo ng additional, pero hindi nyo tatanggalin yung original na nakalagay. So ito yung recommended ng kasa din na way ng pagtatap ng wiring, yung gumamit kayo ng fuse top instead of magputol-putol kayo ng mga wire na existing na nakakabit. Okay? So ang gagamitin natin for power source is hanap tayo ng main. Ibig sabihin kahit patay yung kotse is buhay pa rin yung GPS. So hahanap tayo ng rekta galing sa battery. Ito ay nakatap yan dito. So pag binuhay mo to, yun yung mag-trigger nun. Ito ang gagamitin natin mamaya dun sa color yellow ay orange. Ito yung magiging ACC kasi ito yung pinakang fuse ng sasakyan. So kung mapapansin nyo, buhay, di ba? Buhay yung sasakyan. Ayan, buhay yung sasakyan, no? Buhay. Pag binunot ko yan, ayan, bubunutin ko. Ayan. So binunot ko, buhay yung infotainment and all, pero yung sasakyan ay patay.
So dyan nyo pwede kabit yung relay eventually, no? Pwede kayo mag-relay dyan, tapos dyan nyo tapat yung tap yung orange. Dito nyo rin itatap yung ACC para ma-detect ng GPS na buhay yung sasakyan. So buhayin ko lang muna. Ayan, so buhay na siya ulit. Ayan. Okay, so kuha muna tayo ng wiring dyan sa loob. Okay, so ayan, no, kinabit ko na, no. Hindi ko na binidyo kung paano kasi hindi nyo rin makikita. So ipakita ko na lang kung saan ko tinap. Okay, so etong isa dyan, ito yung main power na positive, no. Pag tinignan nyo yung fuse, bakante po yan. Ayan, vacant yan. Pero 12 volts yan, yun yung direkta sa battery na kahit patay yung makina, naka-on yan. Positive on yan. Ayan, so pangalawa siya sa dulo sa taas. Ayan, sa likod nitong ano. Tanggalin ko to. Hindi ko matanggal. Ayan. So basta ayan. So ano tawag dito, pwede nyo lagyan ng fuse top yan, ganito. Tapos saka nyo lagyan ng fuse 10 amps, tapos saka nyo ikabit yung wire dun sa dulo ng red ng fuse top. Diyan nakakabit yung positive. Yung negative andun. Ayan, kung nakikita nyo, no? Ayan. So may pre-tap na ako dyan. Ground yan, rekta yan sa bakal ng mismong chassis. So kaya negative yan. And then yung orange dito ko tinap, which is ito rin yun. Yun yung power on ng sasakyan, yung main fuse. So kapag nag-on yung sasakyan, dyan matitrigger niya yung GPS na naka-on yung sasakyan. So ngayon, dito ko na siya dinikit for temporary muna. Kung na-wonder kayo paano ko na-open yan, nakasara yan ng ganito, no? Nakasara yan. And then sa ilalim mayroong dalawang butas, which ito yung nakakabit. Hinihigit lang po yan. Sungkitin nyo lang ng pag nakasara yan, nakadikit yan ng gano'n, no? Nakadikit yan, nakaganon yan. So pwede nyo siyang sungkitin ng kahit screw, no? Kahit ayan, ulit lang. So pwede nyo siyang sundutin ng screw, or bumili kayo, so kwenta lang ata sa Shopee yung talagang pambukas nito. So pwede nyo naman siyang sungkitin, ayan. So pag nahigit nyo siya sa pababa, pwede nyo nang tanggalin na lang. So yun yung yun, doon nakakabit yun sa ilalim. So ibabalik ko lang, no? Again, dito ko muna dinikit yung wiring, all set. Kinable tie ko na yung kinable tie ko na lang yung ano, yung the rest para hindi makalat. So balik ko lang to, no? Ayan. Ayan. So pasok nyo lang to ulit, lock din sa kabila. Yan. So ayan, naka-lock na siya. Andun siya sa loob. Ayan, pwede na natin isara tong ating main fuse box. Ayan. Ayan, so balik tayo dun sa app. So kung nakikita niyo yung color niya blue, no, ibig sabihin ayan, patay yung makina, patay yung engine, patay yung sasakyan. So yung color niya is blue, nakalagay dyan general mode, interval 30 seconds, voltage 13.5, online, GPS, battery, and all. So bubuhayin ko ngayon yung sasakyan. Ayan, binuhay ko. Tayo natin. So hintayin lang natin saglit, tapos refresh natin. Yan. So medyo delay siya. Napansin niyo yung color ng icon ng location is blue. Tapos pag tinap niyo to parang phone, yung parang cellphone na yan, ayan naman yung location nyo. Ayan o, yung bilog na yan. So ayan naman yung sa
kayo naman, location nyo naman yan. Ayan, wait lang. So pwede nyo on off yan, no? Makikita nyo kung nasan kayo versus yung sasakyan. So ayan, ano lang, refresh ko lang. So communicate yan dun sa device. Tingnan lang natin. So ito, yun 30 seconds yun, iikot ng ganito, tapos auto refresh siya. So hintayin na lang natin. Ayan, malapit na. So konting hintay pa, ka-online yan. Try natin close yung app. Ayun. Ayan, so nakalagay engine on, tapos yung color niya is cyan na. Ibig sabihin buhay yung sasakyan, buhay yung engine nyo. Buhay yung sasakyan mismo. Kasi depende kung saan yung tinap. So ayan, so makikita mo na yung location mo, yung battery life ng GPS, kung online, kung may signal ba, wala. So syempre, loadan nyo na lang yung SIM card, no? Hindi siya malakas kumain ng hindi siya malakas kumain ng data. Ngayon, kahit kung halimbawa, trinay ko kasi actually is dito SIM. Una kasi mas mura yung dito eh. Yun sana plano ko. Ngayon, hindi gumana yung dito. Siguro dahil mahina yung signal sa ibang lugar. So, hindi ko siya nagamit. Ang ginawa ko, bumili ulit ako ng TM. Ngayon, sa TM, merong 30 days na load, parang 2 gig ata for 30 days, ganon, consumables, which is 100 plus lang, 199, which is okay na yon. Sobra pa yung 2 gig kasi si Sinotrack, ang consume niya sa data is technically sa loob ng isang buwan is mga siguro malaki na yung 200 MB. So yung 2 gig nyo na i-set nyo na isang buwan, which is mga 200 ganun for a month, is sulit ka na. Matatrack mo na yung sasakyan mo 24/7. So ganun lang kasimple. I-install si Sinotrack at i-configure. Gawa ako siguro next video na kung paano i-configure yung app, paano mag-change password and all, para ma-configure nyo rin yun sa inyo, kasi napaka-importante na ma-change password nyo agad oras na ma-set up nyo na yung GPS nyo, kasi pwede ma-access yun ng iba, lalo na kung na-i-share nyo or na somewhat na siguro nag-vlog kayo, na ilagay nyo, na ipakita nyo yung ID, so makikita, malalagin. So yun lang guys, no? So kung may questions kayo, pwede rin sa motor yan. Diagram ko na lang siguro, pero madali lang yung install, mas madali siya sa motor actually. So again guys, like and subscribe. Catch you in more videos. Catch you later. Ciao.